Recording in progress. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kapatid? Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Makipagbasa po kayo sa akin sa Awit 119, verse 1 hanggang 8. Ang kautusan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay ayon sa utos ni Yahweh. Ang gawain araw-araw, mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Ang gawain ay matuwid, namuhay silang ganap. Sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang maging tapat, sundin ang iyong utos, susundin ng buong tapat. Kung ang buong kautusan ay maingat kung susundin, karangalan ng sarili, kung gayon ang aking gagawin. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri. Pupurin kitang lubos. Ang lahat ng utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mong liwanan. Huwag mo akong lilisanin. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Tayo manalangin. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na aming nabasa sa aklat ng Awit, Panginoon, 119 verse 1 to 8. Na buong puso, O Lord, sundin ang mga salita, ang mga tuntunin mo, Panginoon. Kami, Lord, hindi magkukulang sa iyo, Lord. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, ang pag-ibig mong tapat, O Lord, ay aming pupurihin at susundin. Hallelujah. Sa umagang ito, Panginoon, nandito kami sa inyong harapan, nagpapakumbaba, Panginoon. Mayroon man nagawa kaming hindi karapat, dapat kaaya-aya sa inyo, Panginoon. Patawarin mo yung mga anak, O God. Hallelujah. Pakalinisin mo, God. Gawin mo kaming kalugod-lugod, Panginoon, sa aming pagsamba at pagpupuri sa inyo. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa pagpapatawad mo sa amin, paglilinis mo sa amin. Lord God, ang mga salita mo, Lord, ay siyang patuloy na patuloy, Lord, nagpapalakas sa amin, naglilinis sa amin, nagpapatawad sa amin, Panginoon, nag-iingat sa amin, O God, nagbibigay ng kagalingan, Panginoon, nagbibigay ng kalakasan, O Lord, sa aming pangmundong katawan, Panginoon. Bagamat kami, Panginoon, nasa inyo, Panginoon, dapat pa rin kami sumunod, Panginoon, sa inyo. Sa mga tuntunin mo, sa mga utos mo, sa mga salita mo, Panginoon, aming bulay-bulayin at aming pag-aralan, Panginoon, gabi at araw, Panginoon. Upang ang buhay namin, Panginoon, ay iingatan mo, God, at pahahalagahan mo, Panginoon. Lord, alam ko, hindi ka nagkukulang sa amin. Patuloy ang iyong pagkalinga, O Lord, sa amin. Kagaya ngayong umagang ito, araw ng pagsamba, araw ng linggo, Lord, kami nagpupurit, sumasamba sa inyo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At buong puso na binibigay namin ang aming pagsamba. Salamat sa aming kapaligiran, Panginoon, na siya makakarinig ng iyong mga salita, O Lord.
mga awitin, Panginoon, mga patotoo, mga pasasalamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanila, Panginoon, na makakarinig, Panginoon. Ganon din sa Zoom at sa FB Live, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po. Ang iyong salita, ang aming panindigan ngayong umagang ito, Panginoon. Purihin ka, O Lord. Salamat po. Purihin ka. Ito po ang nanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the name of the Lord. Meron po bang magpatotoo sa umaga na to, na magbigay papuri, mag-share ng verse, devotion, answered prayers, great wonders, encounter with the Lord or something? Praise the Lord. The table for your sharing is open. Habang kayo nag-iisip, naghahanda sa ang ating pong topic ay immerse na po. Kung nakita nyo yung banner ng ating theme. Ito po ay theme from the Philippine General Council of the Assemblies of God. Mahalaga po na tayo nakikiisa. No? We are under the umbrella or institution of the Philippine General Council of the Assemblies of God. Although meron pong isang nagkiklaim ng PGCAG, yun nga yung ating kapatid na si Pastor Dave Sobrepeña na nag-split po sila. Silang dalawa nag-split, yung ating GS at saka nung time na yon na nag-split sila ay siya ay assistant GS. GS tsaka assistant GS. So, inisip niya na dala niya yung PGCAG sa kanya at hindi dito kay GS, kundi si Assistant GS. Anyway, ang kulay po ng kanilang logo ay itim na AG. Tayo po ay gold. Gold na AG. Dalisay na lantay na ginto mula sa Diyos. Hallelujah. Anyway, dapat na alalaman natin to. Na-orient kahit papano ko kayo konti-konti. At ang AG na ating pinagsakupan ay yung naniniwala sa 16 tenets of faith. No? Kasama po dyan na paniniwala natin sa speaking in tongues. Although alam ko na hindi pa lahat sa inyo, sa atin ay nakapag-speak na in tongues, okay lang yun, basta naniniwala kayo. Later on, the Lord will maybe the Lord will grant you the giftings of speaking in tongues. At hindi naman to kailangan na pinapractice or hindi naman to ang sign ng pagsunod sa Diyos at pananampalataya. Although ito ay tinitake natin as a sign of being empowered for ministry by the Holy Spirit or by God. Okay? So, meron po bang gusto magpa-totoo at magpasalamat sa ating Panginoon? Kung mapapansin niyo po, nakakot ako kasi naka-t-shirt po ako ng, ayan. Nababasa po ba? Ayan ay Bible Month t-shirt. Ayan. Kung gusto niyo umorder, 100. Yan po kasi, yan ang tema, depende sa size. So pagka-large, 120, something. So, gawin nyo ng 150, yung sukle sa church. Ayan. Ayan Meron. Pag gusto nyo, order kayo, halagang 150, yung sukle sa church. Pwede pa naman tayo magpa-print. No? Kasama yan sa pwede yung donation sa church. No? Dahil mag-iipon po tayo, anniversary gift, one-time gift, big time.
giving, anniversary gift. 24 anniversary gift po natin. Mag-iipon po tayo hanggang 2025 para ma-renovate naman natin ang ating church. Na po. Kaya, prolong po ito. Hindi lang po to sinasabi natin one-time give, big-time giving. Hindi po to yung lumipas sang ating anniversary month or date ay hindi na kayo magbigay. I encourage you, you have 1 year to fulfill whatever you want, a wonderful gift for the Lord. Yeah. Para po sa renovation. Alam niyo po, itong ating church ay pumatak na rin ng 10 years. No? Nang tayo na dito sa taas, mahigit, tata. Checkin ko yung ating date na kinonstruct. From then on, hindi na po ito nagpatuloy. So, ang dami pong kulang. No po. Walang beam sa taas at walang, ang tawag dyan, waterproofing sa labas. Yan po. At madami pang kulang. So, kung gusto nyo pong mapagpala ng Lord, ganoon ang mga atake. No? Mas mapagpala pa tayo ng Diyos. No? Let us give concern to our temple na ito. Although ang ating talagang temple ay ang ating body. Okay, so meron po na nakapag pa dyan? Meron po ba? Sino po? Saan ang ating, okay. Meron po ba? So, kung wala na po ay pwede na tayong dumulog o dumako sa salita ng Diyos. Ang ating pong pinag-aaralan ay ang nasa tema pa rin ng immerse. No? At for review, tingnan natin kung makapag-share tayo ng ating outline. Ngayon ay wala tayong yan. Ayan. So, yan po yung ating pinaka-theme for the year. At ito po ay 10-year plan. Ito po ay pang-4 na taon. Lord willing, kasi hindi naman tayo makapag-contribute sa church, additional church. Ang prayer natin, itong church mismo natin ay ma-recognize. Kasi hindi ito recognize sa AG. No? Yung ako lang po, yung ating lisensya bilang ordained pastor. Pero yung church na ito ay hindi pa recognize. Kasi madami pong kailangan. Although gusto ko na rin lang mapa-recognize. Kasi wala tayong council, leaders of council, council of leaders, para sa mga yung pinaka-eldership and deacons and mga staff, ano po. At yung magiging board natin o council ay doon na rin natin kukunin yung mga ministerial areas, na po, katulad sa mga para sa kababaihan, kalalakihan, kabataan, music. Maganda kasi mga 7, no? Christian education, ganyan. Tapos yung outreach ministry, mayroong mamahala. Wala po tayo niyan. Kasi yung 2 po nating elder, tumanda na. Si Bena ay sa kababaihan pa rin naman. Kaya lang ay limited na kasi ang kanya. No, meron nga palang fellowship mga kababaihan. Baka gusto nyo sabahan si Mami Ben. Diyan lang naman kay Pastor Roy, kaya mabilis lang. No? Kaya pwede tayo makipagsaya. Kasi ang naisama ko noon, si Mary Ann at si Emily, doon yun sa Bikutan. Layo. Pero at least dito lang kay Pastor Roy, diyan sa church sila, diyan sa malaking Light of the World ba yan? Light of Hope, yung doon sa taas, sa 3rd floor, ay ina-invite ko yung mga kababaihan na makisama naman kayo. Kung meron kayong time with ka-Berks nyo, baka gusto nyo naman time with the ka-women's ng ating church, no? Para makibanding naman kayo, makiprayer, at makita nyo yung mga galawan ng mga kababaihan sa ating Assemblies of God. Okay?
Sa February. Yan, February po, February. So, yung ating pong pag-meditate ay sa immerse ay yung nag-meditate tayo ng immerse, number one meaning is to dip, no? Actually, dip fully, hindi ito yung dip a finger lang or dip a toes, hindi po, kundi fully dipped. Yung wala pong natirang hindi nabasa. Lahat, oo. So, yun yung literal na meaning. Kaya nabanggit natin yung Achilles heel na Greek mythology na kung saan yung tatay niya ay si Achilles, dinip siya sa river, sa mystical river, nalimutan ko yung pangalan, Teclas ba yun? Ay hawak-hawak niya sa paa. So, yung kanyang heel ay hindi na idip. Ang nangyari sa story, yung heel na yon, yun ang kanyang naging weakness and eventually became the reason or the point where he was killed, no? That entered the arrows. Yun. Napinana siya doon sa bukong-bukong, doon siya kinamatay. So, kapag merong moment o merong area sa life natin na hindi totally submitted or surrendered to the Holy Spirit or to God, doon yun pinapasok. Yun yung mga nagiging, tawag dito, strongholds ng kalaban. So, we must be, kaya nga kung story ni Naaman ang iisipin natin, 7 beses siyang lumubog hanggang sa'y maging malinis. Kung kinakailangan, paulit-ulit tayong lumubog sa presensya at banal na Espiritu at salita ng Diyos ang kailangan. Yan. So, anyway, yan yung mga meaning. At yung mga literal meaning naman ay nilagay natin dyan, no? Dyan galing yung salitang baptizo or baptize. Kaya tayo, we practice baptism by immersion. Kasi sabi ang meaning, literal meaning ng baptizo or baptize is to be immersed or to immerse totally, fully. Kailan ilubog. Yan. Ayaw natin na ang symbol ay pini-sprinkle lang or pinupor lang. Gusto natin ay lubog. Yan. At gusto natin kasi meaningful eh. Yung pag ano ng lubog, ibig sabihin, namatay ka ka Kristo, pagbukas mo, pag tayo mo, nabuhay ka kay Kristo. Okay. At kasama kay Kristo, bagong tao na, hugas na, iniba na, iba. It is totally change, no? It totally transformed from caterpillar to butterfly. Yan. Naisip nyo ba yung caterpillar maging butterfly? At saka yung kung ano yung nakikita mo sa skin niya, na bilog-bilog at kulay, yun yung makikita mo sa pakpak niya. Wow. Grabe, di ba? Totally transformed. Definitely. So, yan yung immerse. Deep, submerge, plunge, baptize, involve oneself deeply. Yun yung para pinaka anong klaseng meaning yon? Hindi literal meaning eh. Yung other meaning. Other meaning, that the literal meaning. Parang idioms or tawag dito, yung, ano ba tawag yan? Na klase ng salita na yan? Yung, basta meaning, mamaya, maisip ko, to be absorbed, to be engrossed, to be preoccupied. No? Ibig sabihin, dalang-dala, balot na balot, ganyan. Walang makaistorbo. Kaya yun yun yung focus ng ating pag-ministry ngayon, no? At okay. So yun po yung patuloy na nating mini-meditate, no? Na we must be fully absorbed by God's presence and by God's mission, no? So
Yung wala bang iniisip, kundi yun, wala na talaga maisip, kundi yun at yun at yun, paulit na iniisip at pinapanalangin at pinapanaginip. Yun. Pagka yun kasi ang nangyari sa'yo, mas malamang yung pinapangarap mo ay mas mabilis mangyari. Hindi nyo ba napapansin yun? Totoo yun. Kasi doon kayo engross, doon yun talagang nangyayari. No? Kasi doon ang focus mo. Kaya sa ating muni-muni sa immerse ay dito tayo dadalhin. Gusto ko i-share yung hindi ko pa kasi na-download yung pinaka-focus na gustong i-share ng ating General Council. No? So, pagiging focus, pagiging truly immersed, una tayo muna. No? Pagkatapos yung parang ibig sabihin, kung ano yung nakikita na, lumalabas na. Yan. Kung nagtitina kayo nung araw, di ba, pag nagtina kayo, actually, pag binabad mo, hindi mo pa siya masyado makikita eh. Later on, makikita mo. Bakit yung tina pampaputi? Ha? Ayan, pag binanlawan na, no? Yung tina na violet, pampaputi, di ba? Ha? Hindi mo alam? Saan ginamit yung tina? pag kayong damit mo na mantsahan, o kaya gusto mo parang bago yung kulay ng puti, titingkad yung puti, pero kulay blue siya, di ba? Naalala ko niyan. Pagka binabad mong konti sa tina, tapos inalis mo sa wow, grabe ang puti. Pero kasi ngayon, hindi na uso ngayon kasi yung doon sa mga panglaba ngayon, no? Panglaba na, ayun, naalala ko na, yung ibang meaning na tinatawag, sa hindi literal meaning, ay figure of speech. Yan. Figure of speech. Ibig sabihin, yung other meaning of it, hindi yung literal meaning. So, ikaw ay nilubog, ibig sabihin, totally absorbed ka doon. Yun ang sinasabi sa ating outline, no? Na totally involved. Yan. Involved oneself deeply in a particular activity. You know? So, totally absorbed, totally engrossed, and totally preoccupied. To preoccupy, yun ang immerse. So, yun. Iano ko lang. Pero sa atin, ipagka inano mo to sa ministry, gusto ko i-share sa inyo yung senior kahapon ng ating pastor at gustong magkaroon ng focus ay yung ang 1 Corinthians 15:58 na yun, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa ibang version po, ay kung gusto kong 15:58. So, sa ibang version po, kung tayo ay pupunta doon, meron pong senior na ibang bagong version. Ito po ay the Passion Translation. At napakaganda ng pagkakasabi dito. Tingnan natin. 1 Corinthians 15:58. Sabi dito, so now, beloved ones, stand firm, stable, and enduring. Live your lives with an unshakable confidence. We know that we prosper and excel in every season by serving the Lord, because we are assured that our union with the Lord makes our labor productive, with fruit that endures. Mahaba pagka-translate, no? Live your lives with unshakable confidence. Yan.
Sabi dito, my beloved ones, stand firm, stable, and enduring. Although, hindi binanggit directly doon sa work of the Lord. Hindi katulad doon sa ibang version, pagka sa Amplified version, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, immovable, always excelling in the work of the Lord, always doing your best, and doing more than is needed. Hallelujah. Doing more that is needed. Being continually aware that your labor, even to the point of exhaustion, galing sa Amplified, even to the point of exhaustion, kahit napapagod ka na, kapatid, in the Lord is not futile, hindi yan masasayang, not wasted, nor wasted, it is never without purpose. Praise the name of the Lord. At least, kung napagod ka man, yung pinagpaguran mo, pinagpagalan mo, hindi mawawala ng saysay. Meron tong points kay Lord. Meron tong tantos sa points ni Lord. Sa point board ni Lord. No? Sa scoreboard ni Lord. Meron tong laging appreciation from our Father. So yun yung pinaka-immerse na tema. So tayo mag-pray. Thank you, Lord, for opening our eyes. Sabi nga ng awit, oh Lord, now we know, now we see, now we know. No? Because of the amazing grace of God. Fill us, bless us, and continue to teach us. In Jesus' name, amen, amen. So, tinry ko na, no? Tagal ko na rin kasi hindi tinatry. Yung aking binibilihan ng sotanghon, sabi ko, ma'am, kayo po ba meron po ba nagba-Bible study po ba kayo? O meron po bang pumupunta sa iyo para magturo, ganyan, nag-i-invite sa inyo? Meron. So, nalaman ko tuloy na yung binibilihan ko pala ay nagba-Bible study sila. Sabi niya, every Saturday, sabi niya, may pumupunta sa amin, bina-Bible study. So, yun yung unang effort ko, yung first step ko. Yung pangalawang effort ko kasi hindi ko nagampanan kasi nga hindi ko nakita yung ating dating kasama doon na taga-Kalamba. Gusto ko sana mag-Bible study doon through Radio Bible kasi nga kailangan kasi meron na namang pinamigay ang ating PBS na Radio Bible at kailangan po ay makita nila na ginagamit. Actually, kahit hindi, ginagamit ko naman talaga din yun eh. Hanggang sa masira na nga yung una. Ngayon may bago po at mas maliit na Radio Bible ay kailangan po natin for the purposes of accomplishment. Purposes of yung reporting. Pero kailangan talaga, pero natutulungan din tayo nito. Kaya sabi ko, maganda rin yun. Maganda rin nakatok sa ating lahat, no? Hoy, di ka na nag-evangelism. Ang mission ng ating church ay To help fulfill the Great Commission. Fulfill the Great Commission of Jesus Christ. Yun lang naman. At nagsisimula yan sa evangelism. Follow up, discipleship, and training, and sending. Para ikot, cycle. Pagka ang cycle po, hindi namamatay. Pag nag-i-stop, patay na. Kaya kailangan, ikot ulit. Mag-evangelism ulit, magpa-follow up ulit, magdi-disciples ulit, magte-train ulit, at magse-send ulit. Tapos, magte-train ulit. So, that is the cycle of discipleship. Pag tumigil po tayo dyan, katulad nangyari sa atin dito, hindi na tayo nag-evangelism, ay yon. Kaya nangalog ng ating simbahan, bahay-sambahan. So, kailangan ay magkaroon ulit ng init. No? Yan. Kaya speaking of init, yung unang focus, sabi dito, yung immerse calls church leaders and members to fully engage and deeply committed to the Lord and His work without distraction or hesitation. Without distraction or hesitation. So, ang ko nga dito, ang sinulat ko nga dito, engaging deeply without distraction and diversion. Meron din nasulat dyan. Bukod dun sa
naka-outline ni pastor. Kasi po, pagka nagda-drive po kayo, kailangan focus ka lang doon sa paligid mo, sa harap mo. Hanggang sa kaya, siguro mga 30 to 40 degrees, papunta sa kaliwa at sa kanan. Yung mata mo ay gumaganyan yan. Focus. Kasi 1 second mistake, you may lose your life. 1 second mistake, pwede kang mamatay. So, ganun yung pinapakitang picture. Kaya tayo, mayroon tinatawag na lal. Ano yung lal? Tulog-tulog. Yung embay-embay lang. Easy-easy. Wala yung sige-sige. Easy-easy. So, doon nagkaroon ng distraction. Doon nagkaroon ng tahimik na walang activity. Nagkaroon ng diversion. Yung diversion, pagka merong kaliwa, may kanan, mag-iisip ka. Di ba? Ay, may diversion road Pero doon din pupunta. Alam mo yung diversion road? Ay, mas maganda dito. Easy road to, walang traffic. Dito tayo. Tapos doon tayo pupunta. Pero to, yung pero hindi natin na-accomplish. Nakarating tayo sa langit, pero yung ating mission, hindi natin na-accomplish. Bakit? Punta tayo sa diversion sa easy road. Hindi dito sa road of success, vision, and activity, and engagement. Yung engagement, pag ginamit daw sa military, kailangan makikipaglaban. Kailangan haharap. Merong engagement. May conflict na dapat harapin. No? Pero kung gusto mo ng walang engagement, anong gagawin mo? Iwas. Diversion. Iwas tayo dyan. Dito tayo. No? So, pag nangyari yun sa ating ministry, yun. Anong nangyari? Lal. Tulog. Nahihimbing. Lalabay. Naghihele. So, yung ating binubuhay tayo ngayon, tong team na to, parang sinabi ni Isaiah, wake up, you sleeper. O sabi din yun ni Pablo, wake up, you sleeper. No? Magising, mga natutulog. Ganyan. Kailangan ay magkaroon ulit tayo ng vision, ng planning, ng kaya nga, mamaya, sabihin ko yun, naisip ko, kasi sa mahal na araw ay pwede tayo conduct tayo ng full activity ng mga bata. No? Hindi lang tayo mag-service, mag-worship para sa pag-alaala ng pagkamatay, pagkabuhay ni Kristo. Na rin tayo sa mga bata kasi yan time na yan. Wala yung pasok ang mga bata, di ba? So, Lord willing, panalangin nyo, magkaroon ulit tayo ng activity para sa mga bata. Okay, kahit salo-salo. At saka yung, kung meron pa yung mga bakanting tao dyan na pwede natin makatulong sa pag-organize, sa pag-mobilize, at saka pagtuturo, ay kahit pag-assist lang sa pagtuturo, ay pwede naman po. You are all welcome. So yung if we are deeply immersed, ang sabi dito, ay walang distraction, walang hesitation, and walang diversion. Sabi dito, to immerse means to be entirely absorbed, di ba? Yun sabi ko sa isa sa meaning, absorbed. Mind, heart, and strength. Hindi lang po mind, heart, and strength, pati financial. Naalala ko itong nakinig ako sa sermon ni Pastor Yonggi Cho, isa to sa mga nakapagpa-build up ng pinakamalaking Assemblies of God Church sa South Korea. Kahit kausap niya asawa niya, lagi niya iniisip, lagi niya, Lord, ano ba yung gagawin ko? Doon sa ministry. Kaya sabi asawa niya, makikipag-divorce na ako sa iyo. Hindi mo ako binibigyan ng panahon. Kaya sabi nung misis niya, makikipag-divorce. Sabi nung nanay, makikipag-divorce daw sa misis mo, ha? Sabi niya sa misis niya, kung may problema tayo, sa akin mo sabihin, para
para hindi tayo nagkakaproblema. Pag-pray kita, na anuhan ka lang ng demonyo, oh Lord, tulungan niya sa Anong nangyari? Sabi, ano nangyari? Lalong gustong makipag-divorce. Kasi nga hindi niya binibigyan ng pansin. Dahil sa totally absorbed siya ng kanyang ministry. Actually, anyway, dahil sa sobrang absorbed niya yon, lumaki, lumago. Siya ang pinakamalago na church. Libo-libo. Ang ano doon, yung dumating yung sinasarado na yung highway kung nasaan sila nag-church, yung highway noon, kasi laki daw ng, kasing lapad ng EDSA, kabi-kabila daw, mag-i-excuse ka kasi ang daming circle of nagba-Bible study o nagsa-Sunday school. Grabe daw. Tapos pag nag-prayer meeting sa stadium, parang Araneta Coliseum. Dahil sa sobrang absorb niya, wala siyang inisip, wala siyang pinag-pray, na palaguin yung church na yon. Alam nyo, at the age of 65, nag-retire na siya. At nagtayo siya ng school ata, and church and school sa Amerika. Dito sa Korea, nag-retire na siya. So, hindi na siya yung parang administrative pastor or yung head pastor. Yung sinasabi ko lang dito, let us try this. Hindi lang ako lang mag-iisip nito, kundi pati kayo din. Ano ba yung pwede natin gawin sa church na to? Or else, yun ang sabi ko sa inyo, at the end, kapag di natin ito nagawa, adi makihalo na lang tayo sa ibang churches. Makiisa na lang tayo sa ibang churches, baka may magawa pa tayo. No? It is a call to wholehearted devotion, focused action, and undivided surrender. The phrase, give yourself fully, emphasizes total, not partial, service, a life completely poured out for the work of the Lord. Kung maubos man ang lakas natin, at least naubos sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Kung naubos man ang pera natin, at least sa Panginoon at sa gawain ng Panginoon. Ganun ba? Fully surrendered. Praise the Lord. So, yun ang tama naman yung meaning natin, di ba? Tama yung meaning natin na ayon dito sa binigay na ni Pastor. So, sumunod, nakafocus, ang area of focus para sa undivided attention, yung sinasabing one job. Di ba? Ano yun? Siyempre, discipleship. Kaya nga yun na rin ang ginawa nating mission. No? Magpalaganap ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyo sa lahat ng dako. No? Share the gospel to all areas that we may be. Kung saan tayo, mag-ebanghelyo. Kung saan tayo nandun, mag-ebanghelyo. Pero kung laging Christian ang kasama natin, paano tayo magkakaroon ng ebanghelyo? Kailangan sama-sama din sa mga hindi Kristiyano para makashare naman ng hindi Kristiyano. Okay? But sabi dito, my life, sabi ni Paul, is worth nothing to me unless I use it for finishing the work assigned me by the Lord Jesus. The work of telling others the good news about the wonderful grace of God. Yan. Acts 20:24. Paul's statement reflects a life fully immersed in his calling, where everything else fades compared to the mission of Christ. Kaya sa activity nila doon, sa Lami, sa Davao, nagkaroon sila lagi sila kumakain doon sa masarap na kainan ng mga EMS. Hanggang sa nakapag-open ng conversation ang ating kapatid na presbyter. So, tapos nakipag-share siya. At ang sharing niya ay, lang naman, kwento-kwento, ganun-ganon. Tapos hanggang sa sinabi, would you like me to pray for you? Tapos kasi sinabi kaagad nung isa na, we cannot change our religion. It's all right. I just want to pray for you. Yeah, so through that, parang nabuhay din yung kanyang ganon na halos lahat na gusto niya, halos lahat na makakwentuhan niya, ang tingin niya ay ripe field to harvest. Ganon. Target for the gospel. So we have one job. 2, we have to serve it hot. Kailangan laging mainit. Kaya yung ating sarili,
Kaya ako pinipilit ko na aking sarili, misala ngayon, na painitin ko yung sarili ko ulit, no? Sa presensya, salita, Espiritu ng Diyos. No? Kasi madaming distraction, nakaka-addict. At dahil sa parang, minsan pagka meron tayong feeling of depression, ina-absorb natin yung sarili natin sa Netflix, sa TV, sa FB, di ba? Alam mo, kakaganon mo lang ng FB, 4 hours na, nagkakaganon mo lang ng FB, 4 hours na. Ano pala? Gabi na pala. Kagaganon mo lang na FB. Kasi kahahanap mo ng something na wala ka naman hinahanap. At saka, para bang gusto mo lang libangin yung sarili mo na hindi mo malibang-libang. Kasi nga, hindi ka makafocus sa isang bagay na merong sense of worth. Yung merong naman pakinabang. Para bang, kainis na, napapagod na ako, wala naman nangyayari. So, hayaan mo na, let it be. Parang ganon. Napupunta tayo sa burnout moment. No? Kasi feeling ko yun. Lagi ko na-feel yun. So, every morning, kailangan kong i-encourage yung sarili ko. I have to encourage myself. I have to push myself. I have to sit down, Lord. Hi, Lord. Hi, Lord. And talk, Lord. Pagod, Lord. Ganyan. You have to push myself, encourage myself, and to, tawag dito, yung inspire myself, and to ignite myself. Kaya yung unang-una natin na theme yun, yung inflame, yung ignite. Inflame sa General Council, tapos sa STDC, ignite. So, something na kailangan ma-spark ka ulit, no? Para mag-apoy ulit. Kaya nga yung first love, paano ba mababalik yung first love? Kasi yung first love, OA yun eh. Kaya ang hirap ibalik, di ba? Naku, matatanda na tayo, OA ka naman, di ba? Ganun, no? Kailangan yun eh. Kailangan yung spark. It will take only one spark to burn a whole forest. Kala nyo ba yun? Isang posporo po lang, isang palito lang po. Pag yun ang nag-spark, buong lawak-lawak na malalaking kahuyan at forest, pwede niyang sunugin. And imagine if that will happen to a Christian. Wow! Grabe! Baka katulad tayo noong first moment ng outpouring ng Holy Spirit. And that is the Pentecost moment. Why not? Coconut, di ba? Yun naman talaga. Kaya tayo nagse-celebrate ng Pentecost celebration because we want that moment. Gusto natin maranasan yan. Yung moment na yung Pentecost moment na yan. Kaya lang tayo, we are half-hearted. Yun ang tawag doon. Half-hearted, double-minded, and divided devotion. No? Yun yung half-hearted. Sabi niya, paano kayo, pag nanalangin kayo, hindi kayo makatanggap. Bakit? Kasi double-minded kayo eh. Yeah, sabi ni James, di ba? You are double-minded. Gusto mo ba yun? Hindi. Gusto, hindi. Pupunta, hindi. Pupunta, hindi. Gagawin, hindi. Gagawin, hindi. Ganun. Double-minded. Anyway, kailangan paapuhin natin ang ating sarili, no? Sabi dito, never be lazy, but work hard and serve the Lord enthusiastically. Romans 12:11. Yun yung New Living Translation. Tapos another translation ng TPT, yung the Passion Translation, says, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Praise the Lord. Serving with zeal and passion reflects being emotionally and spiritually immersed, not casually involved, but burning with devotion. Sana maano natin yan. Tapos yung pangatlo ay with all your heart. No? Whatever you do, work at it with all your heart. Anong version? Dapat alam yun. As working
for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord you are serving. Dapat alam niyo yun. Whatever you do in work or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks through Him to God our Father. Colossians 3:23. Mabilis ma-memorize yan eh. Yung Colossians 3:23. No? Sabi dito, this verse emphasizes working with all your heart, a posture of full absorption and dedication in everything done for Christ. Katulad ng number one commandments na sinasabi ni Lord. Ano yung sabi doon? Matthew 27 ba yun? Colossians 3:23. Sabi doon ay sa yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul. In Colossians 3:23, whatever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus. Pero mas maganda yung translation niya ng tip ng NIV. Sabi dito, whatever you do, work at it with all your heart. Sa NIV version, as working for the Lord. No, with all your heart. Do your best always. Try to do your best and exceed and excel. No? Pero sa time na napagtuunan ko mag-gitara, mag-aral ng gitara, hanggang sa natutunan ko yung magbasa ng nota para sa mga nota ng strings. May mga minemorize ako dyan. Ang number one na minemorize ko yung yung Ang Tangi Kong Pag-ibig kasi favorite song ko yun eh. Alam niyo ba natutunan ko yon? Kahit di ako nag-enroll ng school. Kasi nga, you give devotion to it eh. Yung bang time. Bigyan mo ng time. Hindi naman, alam mo sa practical hindi ka kailangan maging OA. Yung every minute, sisira mo, every minute, every person. Yung parang praning na para ka nababaliw na, tayo mga gano'n. Hindi naman yun. Sa practical, you have to give time and devote time. That is the time na mag-devote ka, no? Katulad din ng love kay Lord eh. I love sa, sa personal, actually, pag may love ka, dapat nagdi-devote ka ng time. Kaya sabi ng misis ni Pastor Yong Icho, wala ka naman time sa akin eh. Di hahanap na lang ako ng may time sa akin. Pag-divorce. Ang nangyari, every Monday, okay, sabi niya, I am yours every Monday. Sayo ako every Monday. Ayan. So, ang gusto naman ng asawa niya lang, naglalakad lang sila sa park, magka-appreciate, nagkikwentuhan, mga moment. Yung parang pinaka-relaxation na rin nila yan. And with together. Sa kikwentuhan, siguro, dapat gusto rin niya, nangangarap din siya, o pinapakinggan niya yung misis niya, kung ano ba yung meron ba siya mga nasa loobin, mga ganon. Eh, noon first time nga daw eh, kahit na nagsasalita yung misis niya, nag-iisip siya, Lord, ano ba yung gagawin ko pa? Ganyan pa. I-pray pa rin daw siya para sa ministry. Alam niyo ba, muntik mamatay siya dahil sa kakapray para sa ministry, paglago. Dahil wala na siyang pahinga. Tapos 2 hours, 3 hours, 4 hours lang ata yung pahinga niya. Naging faithful siya sa pagpipray ng 3 hours a day in the morning. Kaya 3 o'clock pa lang, nagpipray na siya. 3, 4, 5, 6, nagpiprepare na siya sa ministry. Hanggang sa minsan hanggang alas 10, hanggang nagnasa sa ministry siya. Pagdating ng 3, kahit na pagod siya, puyat siya, magpipray talaga siya kasi yun ang pinangako niya kay Lord. Lumago naman yung ministry at walang kasing lago nung time na yun, panahon na siya yung kaya lang, isang beses daw na nagpipreach siya, bumagsak siya. Over fatigue, muntik siya mamatay. Tapos, sinwero, na pinahinga ng matagal. So, pwede naman yun. Pero hindi naman tayo kailangan maging overacting.
Ibig sabihin, meron naman ding rest, merong planning, merong evaluating, meron ding another approach, meron ding re-planning, yung mga ganon. Hindi kailangan na yung pag sinabing absorb ka, ay para ka nang napapraning ba, na lahat na pag tinignan mo isang tao, mahal ka ng Diyos. Kahit kinakausap ka na ibang salita, o kaya ibang topic, wala kang gagawin. Alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos. Bigay mo yung sarili mo sa Kanya. Iba yung pinag-uusapan nyo. Diba? Ano din do? With wisdom. With wisdom. No? Salamat sa sharing ng verse na yan. Ito yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul. Yan. Sa Matthew. Nasaan na ba yan? Matthew 23:37. No? At yun nasa Lucas. Yung Lucas kasi 4 yun eh. Yan natin yung yung makikita natin sa Matthew 23:27. Yun yung devotion dyan eh. Ay, tama ba? 37. Sabi dito, mali pa rin. Nasaan na ba yun? Nasaan yung tatlo lang yun dyan eh. Yung love the Lord your God with all your heart, with all your soul. No? At mali nga eh. Ano bang version? Matthew? Nakita ko dito may nag-flash eh kanina. Sino nag-flash nun? Okay. So, dapat natin na maano yun, ano? Gospel, gospel, gospel. Gospel, gospel. Love. Okay. So, yan. Ta 22, hindi 23. 22:37. Sabi dito, and he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Can you imagine how to do that? Paano mo magawa yon? Na mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong isip mo, buong kaluluwa mo. Doon mo pwedeng kantahin yung sinasamba kita, higit sa iyong akalang iniibig lang kita. Kaninong kanta yun? Hindi mo alam? Sinasamba kita, higit sa iyong akalang iniibig lang kita. You shall love the Lord your God with all your heart. Huh? At dyan nga yung sabi ko sa inyo, ano lang yan, 3 lang yan. Pero sa Lucas 10:27, yan pareho. Matthew 22:37 at saka Lucas 10:27. Yan, tandaan nyo na yan. Memory verse nyo na yan. Ha? Sabi dito, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. Yung Matthew, walang strength. Dito sa Lucas may strength. Kasi alam niyo po ba, kasi ito si Lucas, doktor to eh. You cannot love somebody with all your mind without involving your whole strength. Di ba? Yung wala man lang effort. Wala man lang ang effort. Paano sasabihin na, mahal mo lang ako sa nguso, hindi sa puso? Kasi kailangan may strength, effort. Yan.
This is something na doon sa konteksto na kailangan immersed ka. Immersed ka in loving God. Lubog na lubog ka sa pag-ibig mo sa Diyos. Huwag tayong lubog sa utang. Wala tayong dapat utang, kundi utang natin sa pag-ibig muna sa Diyos. Sabi nga ni Pablo, owe nothing but love. So, ang utang mo sa akin, mga love nyo sa akin, ha? Utang nyo yan. At saka yung love nyo kay Lord, mga utang yan, na dapat nyo binabayaran every day. Every day, dapat may bayad. Parang Bombay lang, every day, binabayaran. Yung love natin kay Lord, love mo sa akin, love ko sa inyo, ganyan. No? 10:27, you shall love, and he answered, you shall love the Lord your God with all your heart. Si Jesus ang nagsasalita nito, ha? Imagine niyo si Jesus from the mouth, the very mouth of Jesus, yan ang sabi niya. Sabi dito, Teacher, what shall I do to inherit eternal life para ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? And Jesus answered, and he said to him, no, si Jesus nagsasalita nito, what is written in the law? How do you read it? And he answered, you shall love the Lord your God with all your heart. Hindi pala si Jesus ang nagsabi nito, ang nagtanong sa kanya, nung nagtatanong din sa kanya, di ba? Tinanong siya ni Jesus kasi tinatanong niya si Jesus, kaya tinanong siya ni Jesus sa magitan ng tanong din siya sinagot. Kaya siya na yung nagsabi, and he answered, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and the neighbor as yourself. And he said to him, sabi ni Jesus, anong sagot ni Jesus? You have answered correctly. Do this, and you will live. Grabe yung immersion na yun, ano? Total immersion. Sabi dito, you have answered correctly. Do this, and you will live. Sabi niya doon, Lucas 10:26 and 20, ano na yun, hanggang 28. Sabi ni Jesus, you have answered correctly. Do this, and you will live. Ano yun? Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your mind. I'm totally in love. Ayan. I'm totally, paano ba sinasabi niya? I'm fully, wholeheartedly in love. Ayan. Buong puso, inaalay sa Diyos. Buong lakas. Ano? Love the Lord God with all your heart, with all your soul. Buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Yan. Na pagmamahal sa Diyos. Kaya nga, hindi naman ibig sabihin, totally, 100% wala ka na ibang ginawa. Kaya nga sabi doon sa Colossians 3, whatever you do, whatever you say, whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Lahat ay ituring mo na ginawa mo kay Jesus. Nagwalis ka for the glory of God. Naglaba ka for the glory of God. Bakit? Kasi ang isang anak ng Diyos, pag napintasan, ang pinipintasan, yung gumawa sa Kanya. Ang anak ng Diyos, pag ang pinipintasan, yung ama, yung ina, yung gumawa sa Kanya. Sabi niya, ano ba yung anak mo? Di man lang makapagwalis, dugyot. Ano ba yung anak mo? Unruly. Hindi natutulog ng maaga, lagi sa gabi sa labas. Ano ba yung anak mo? No? Ang masasakit nga dito sa napag-usapan namin sa mga pamilya at anak ng pastor, yun na nga, nagkakaroon din sila ng, hindi nila na pagmamasdan yung anak nila, meron na palang ibang nangyayari, di ba? At hindi ko alam yun, yung kwento na si anak ni Rick Warren, Pastor Rick Warren, yung purpose-driven life author, meron pala siya anak na nag-suicide. Okay lang. Sakit yun. Nagbigay siya ng meaning sa napaka-milyon-milyon na tao dahil dyan sa purpose-driven life. Yung anak pala niya, hindi nagbasa ata ng purpose-driven life. Kasi anong ibig sabihin ng pagpapakamatay? Nawawala ng purpose. Ano pa sa isay ko? Ba't pa ako mabubuhay? Buti pa, anuhin ko na, yariin ko, tapusin ko na yung buhay ko.
Bakit? Nagkaroon ng kulang sa pansin, kulang sa atensyon, kulang sa... So, pag ikaw totally absorbed, focus ka sa duty mo. Yan, duty mo as a father. Focus ka, meron kang time for it. Duty mo as an employee. Meron kang time for it. Duty mo as a pastor. No? Yung ibang pastor, preach lang ng preach. Hindi nakikinig pag kayong sa kwentuhan, hindi nakikinig sa needs ng mga... Kaya yun yung isang dapat i-practice, yung pag nagkwento, ay, may need dito. Ano kaya need dito? No, mapipray mo na yun. Pag may minister ka, magpipray ka na silently for him, for her, habang nakikipag-usap as a minister, as a child of God. Yun yung focus. No? Hindi yung ibig sabihin yung, yan lang ang gagawin mo, yan lang. Hindi po. Although, yun din ang ibang meaning nun. Pero dito sa ministry, we do things heartily for the Lord. Sabi dun sa Colossians, Ecclesiastes, magharap ka ng gagawin mo. At pag ginawa mo, gawin mo ng buong puso mo. Ecclesiastes yun. No? Huwag kang tatamad-tamad. Maghanap ka ng gagawin mo, at pag gumawa ka, gawin mo ng buong puso mo. Galit si Lord sa tamad, actually. Kasi nung ginawa niya si Edan, binigyan niya kagad ng trabaho, ng responsibility. Ikaw magpangalan sa lahat ng hayop. Ay, mahirap nun. Ilang kaya yung hayop na yon? From insecto to mammals. To arachnids. Alam niyo, may biology ba kayo? Yung mga arachnids, yung mga gagamba. Yung mga amphibian, mga lizard. Yung mga mammals, yung mga nagpapadede. Yung mga insect, yung dalawa lang, may thorax lang, tsaka yung dalawa lang yung part ng insect, thorax, tsaka head. Parang ipis, di ba? Ipis. Isang ulo lang, tsaka katawan. Ganun lang yun eh. Dalawa. Pag insekto, dalawa lang. Yung head part, tsaka yung ano. Kaya nga yung kahit na minsan, paloy mo yung, putok na yung tiyan ng ipis, buhay pa rin eh. Tapos pag naghilom yun, buhay na ulit yun. Pero subukan mong paluin yung ulo. Doon sa ulo, patay siya. Kasi hindi na siya makakahinga. Sabi niya, bakit daw namamatay ipis? Pag inalis siya ng ulo, kasi hindi na siya nakakahinga. Gusto ko matawa talaga doon sa, yun, narinig ko lang sa contest, na isang mga contest sa TV. Now, so, this is the context of the immerse. Ano pa yung sabi? Ay, number 4. So, yung number 1 is one job, that is discipleship, no? Concentrated tayo sa pagpaparami ng lahi ng mga Kristiyano. Magparami tayo, lahi ng mga Kristiyano. At pagkatapos, serve it hot. Kailangan laging mainit. Laging nag-iisip. Kaya nga ako sa sobrang pag-iisip ko, Lord, sino ba yung maalukan ko ng Bible study? Hanggang sa yung binilihan ko ng sotanghon, sabi ko, Ma'am, meron po ba nagba-Bible study sa inyo? Sabi ko, sino pa kaya ang maalukan ko ng Bible study? Mag-aalok ako ng Bible study. Number 3, with all your heart. Yan. Kailangan full devotion and wholeheartedly. Kaya nga sabi ng kanta ng Devoted to You, Darling, you can count on me. Diba? Maaasahan mo ko. Because I'm devoted to you. Tapos, number 4 ay single-minded devotion. Kaya sabi nga ni James, di ba? Paano kayo makakarinig ng makakatanggap ng panalangin nyo if you are double-minded? No soldier, ito ang ginawa niya sa 2 Timothy 2, yung sa pag-disciple. No soldier gets entangled in civilian pursuits since his aim is to please the one who enlisted him. Kailangan sundalo ka, dyan ka lang. Magbabantay ka. 24/7. Pero siyempre, tao lang tayo. Hindi mo magagawa yon. Kailangan may kapalit ka. Pero hindi ka nagbababa ng armas mo. Daming
Kahit yung pulis nga, nalapitan ng killer, nung ginagano niya yung motor niya, sisindihan niya yung motor niya, oh. Pagkababa niya, galing presinto, nasa tapat ng presinto, pagbaba niya. Ayan ko, isang news yun na kitang-kita sa camera, pinakita. May nag-aabang pala dun sa tawid. Ito yung gate ng presinto. Bukas lang naman yung gate eh. Andun lang yung tawid. Gaabang. Pagbaba niya gano'n, sabay din ng paggano'n, no? Alam mo, pagdukwang niya sa motor niya, boom, patay. Tapos umalis lang, lumakad, parang wala lang. Pero kung ikaw, pulis ka, pagka lumabas ka ng presinto o ng bahay mo, kailangan obserban ka ng mga taong lumalakad at lumalapit sa'yo. Hindi ka totally nag-iisip. Kailangan, ano ka na kagad? Aware ka lagi. Laging alert. No? Pagka gaganon ka at may lumalapit, tumingin ka. Pag tumingin ka, kita mo, bubunot ng baril, makikita mo, di ba? Bubunot ng itak, makikita mo. Makakailag ka, makakasipa ka, makaka-defense ka, makaka-attack ka din. Eh kaso, wala, pag gano'n siya, siguro, jolly-jolly siya nung time. Okay, sir. Suna ko. Aba, hindi niya napansin, may lumalapit sa kanya. Kasi ikaw, pag aware ka, di ba? Pag aware ka, may mapapansin ka, lumalakad sa papunta sa'yo, paano sa'yo. Papunta sa'yo, approaching. Pag approaching, humarap ka na kagad kaya kasi bumubunot pa lang yan, kikitain mo na. O di, bunutan mo na rin kagad. No? Naalala ko yung story ng daddy ko nung bakit siya nakabaril ng ng pulis. Kasi sabi ng pulis, mag-draw tayo. Sige, draw tayo? Oo, handa ka na? Sabi ng pulis, handa na ako. Binaril niya, bag. Alam nga naman daw magpauna pa siya. O pag gano'n niya, binaril niya kagad. Diba? Ibig sabihin yung alertness. You must be aware of the paligid ng mga taong inakausap mo. No? That is yung single-minded. Nag-iisip ka, pwede ko kaya ito masira? Nung bumibili ko ng sotanghon, kasi lagi yung nagpapatira doon, ma'am, ito na yung sotanghon nyo, buti may natira pa, sabi niya sa akin. Di habang nagaganon siya, nag-iisip ako, approach ko ya ito about Bible study, okay lang kaya, hindi maging ako. Siyempre, alam mo naman yung tao, di ba? Kahit pastor ka, ka din eh. Yung medyo hesitant ka pa rin. Sabi ko, ma'am, meron ba pag-abot niya sa akin, bigay ko sa kanya, yung bayad. Sabi ko, ma'am, meron ba nagba-Bible study sa inyo? Ay, meron. So tuloy, magkakaalaman kami tungkol sa pag-Bible study. No? Okay, praise the Lord. Ang mahalaga, na-beat mo yung isang moment. Kasi minsan, sa isang spark lang yan eh. Mali mo, maka-jackpot tayo, di ba? Huwag natin palampasin. So, yun ang single-mindedness. So, praise the Lord. At yun ang pagiging, yun yung meaning ng immerse in our ministry at in our, ang tawag dito, in our, meron pa pala number 5, living holy for the Lord. Buong-buong namumuhay para sa Panginoon. Yan. Praise the name of the Lord. So, naalala ko, tuwing tayo dito, sa susunod ko nakikwento yun kasi wala si Bene. So, ang meaning na immerse sa ating nakafocus tayo sa one job, serve with heart, with all your heart, single-minded devotion, and living holy, yung whole, buo, totally, for the Lord. Yan. Instead, sabi niya not half-hearted, sabi dito, not in debauchery, drunkenness, promiscuity, and sensuality, not being involved in argument or being argumentative or jealous of others, kung ano-ano yung mga pinag-aanuhan natin ng pansin, no? Yung sa mga paligid natin, no? Sa buhay natin.
At sa buti pa ngayon naalala ko yung kaopisina ko, lagi yun nagre-reels. Wala lang siya, basta magbubukas lang siya ng real time niya. Ako anong ginagawa niya, minsan kumakain lang siya. Wala siya sinasabi. No? Alam niya, may nanonood pa rin. May follower din. Sabi ko, grabe, no? Sa naisip ko, pwede gamitin sa Panginoon yun. Kaya yung iba, nagre-reel sila na ng verse o kaya ng mga teaching sa kanila. At saka mga devotion. No? Kaya yun ang sabi, Romans 13:12-14. Sabi dito, instead, fully immerse yourselves into the Lord Jesus, the Anointed One, and don't waste even a moment's thought on your former identity to awaken its selfish desires. God does not call us to dip our toes into His work, but to dive in, fully immersed, heart, soul, and strength. The kingdom advances through those who are all in. Yan. Sino yung mga kasama? Gustong sumama sa boat? Kailangan all in ka. I have longed for you, sabi ni Pastor. Sabi nung Psalm 119:10, I have longed for you with the passion of my heart. Don't let me stray from your directions. Yan ang prayer niya. Sa pag-ano niya ng salita ng Diyos, sabi ng salmista, sabi niya kay Lord, I have longed for you with the passion of my heart. Don't let me stray from your directions. 119 verse 10. Tayo manalangin. Ama, salamat po na nawa o Diyos mapag-consider namin sarili how to really immerse ourselves into the will of God, into the purpose of God, and into your likeness. Thank you, Jesus. We give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's about time to give our tithes and offerings. Ang aking pong iba po yung tithes and offering sa ating one-time, big-time giving para sa ating anniversary gift. No? At ito po ay hindi ko lang to one-day moment. Ito po ay magiging 1 year dedication natin na magbigay tayo ng gift para sa renovation naman ng ating church. No po? It will be our one-time anniversary gift para sa paggawa. No? Sabi ko nga sa inyo, meron pang kailangan na beam. 1, 2, 3 beam. At ang isang beam po ay mahigit, kulang mga 20 mil. Kasi po yan ay mayroong malalaking bakal at lalagyan pa po yan ng semento. Ibabalot sa semento yung bakal na yan. Pero pwedeng bakal na rin lang. At ang bakal ay napakamahal. No? At pagkatapos yung ating in-encourage ko kayo na magkaroon tayo ng one-time giving para sa ating anniversary. Hindi lang po anniversary month, kundi anniversary year ng 24 years anniversary. Para sa 25th naman po ay meron tayong konting dignity sa ating church. Nadadagdagan ng dignity. No? Dahil maayos yung ating church. Okay? Praise the Lord. Tsaka yung mga instrumento ay maparepair. Kita niyo naman, hindi ko alam kung kailangan na i-repair o palitan. Kailangan. So, let's pray for this and let's dedicate something for this, no? Sabi nga, you can give without loving, but you cannot love without giving. So, let us give unto the Lord. So, ang encouragement ko sa inyo, hindi lang po tithes and offerings, kundi anniversary gift giving. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Tayo manalangin. Ama, nawa iloobin mo. Cause us, O Lord, and help us, and cause us, O Lord, that we can give you. Empower us, O Lord, so that we can give you more, and we can give you our best, and we can contribute
for your glory over this church, Lord, the Lord of glory, and the ministry. Thank you, Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. So, yan po, ang ating gift giving ay pwede pong nakapaskil po dyan. Ay, hindi pa pala. Pakipaskil nga yung ating bulsa para sa ating offering. Oh, may offering ba kayo? Hindi kayo nakapagdala ng pang-offering? Ikaw, wala ka pang-offering? Aba, ubus-ubus biyaya ka din wala man lang kayong pang-offering? Sa si Bena. Bena, asan yung offering mo? Dito, ayan. Talaga kailangan kunin pa sa bahay, ano? Sige. Praise the Lord. Hallelujah. So announcement po para sa ating next Sunday. Ito po ay ating anniversary Sunday. Pwede nyo na pong ibigay ang inyong anniversary anniversary gift. Po, si Nonoy nagbigay na. Pero sasabihin ko sa kanya, hindi lang siya magbigay na isang beses, magbigay pa siya ng anniversary gift, no? Let us make subi. Magsubi po tayo para sa ating anniversary giftings. At saka, kasi alam niyo po, ang usual po na offering natin every Sunday ay sa ngayon yung nakaraan pa na report ko na malaki kasi medyo may malaking nagbibigay sa atin kapatid, no? Ngayon na lang, tsaka nung nakarang taon, ay yung average, Bena? Meron bang 1,000 ang average o 500 o 100 lang ang average? 300, yung offering. Every Sunday. O every month na lang, every month na lang na average. May 1,000 ba? Wala ring 1,000. Okay. So, okay. Kaya, encourage ko kayo. At alam niyo naman, ang deficit po ay nabalita ko na sa inyo, di ba? Umabot po ang deficit ng 17,000 mahigit. So, sa palagay nyo, saan ko kinukuha yun? Siguro alam niyo na. So, yun. Let us pray for our church para magpatuloy ang ating church na ito sa Lord of Glory. So, tayo na tayo para sa pastoral prayer and benediction. Meron po tayong prayer request? Meron ba kayong prayer request? O prayer request natin, yung mga plans nyo, i-submit nyo kay Lord at kung agree siya, ay be-bless niya kayo. Ano pa? Yung mga prayer request natin, mayroon ba may sakit? May mga may birthday? Okay. Pag-pray natin yung bukas celebration dito sa Montalban, buong Montalban, no? Ang celebration ng Bible Month. Invited kayo, 5 o'clock, 6 o'clock. Mayroong parada yon? Hindi, wala, may parada. Mas maaga. 4 o'clock yung parade. Tapos yung pinaka-gathering dyan sa taas, San Isidro. Okay. 6 o'clock ng gabi. Pero kung makatingin kayo doon, makapanood kayo, makibahagi kayo sa Bible Month Celebration ng Montalban. Okay? Kung gusto nyo pati bumili ng t-shirt, ayan. Ano nakalagay? God's Word brings life. Ano lang to, itong maliit na medium ay nagkakahalaga ng 100. Kaya sabi ko, kasama nyo yung pinaka-offering nyo, samahan nyo sa bawat isang t-shirt, gawin nyo 150. Pero 130 nga pala pag malaki. 120. Siguro nga 150, meron tayong sukling 20. May konting sube para sa church naman.
Yung mga order, mag-message na lang kung anong size. Ang medium 100. So yung small is 90. So mas malaki yung sukli ng small, pero yung malalaki konti lang yung yung sukli. Kaya dagdagan nyo na lang, nasa sa inyo. Kasama na rin yan sa ating pag-iipon para sa ating anniversary giving. So, mag-iipon tayo. So, tayo manalangin. Ay tumayo. Father in heaven, we bring to you all our prayers, all our worries, all our desires, all our burdens, lahat po ng aming concerns. We bring it up to you and we leave it into your hands, Father, because you care for us, because you are able, because you are mighty, because you are loving God. May sakit, merong dinaramdam, merong iniisip na problema, merong kabigatan, may hinaharap ng mga desisyon, at kung ano-ano, mga plano sa buhay. Lahat, Panginoon, mga challenges, mga testings and trials, Father, we leave it unto you. Give us strength, give us faith, O Lord, to face it. Give us, Father, encouragement and fullness of the Holy Spirit that we can face it all and leave it to you by faith. O Lord, hallelujah, salamat po, inangkin namin ang inyong katugunan sa lahat ng aming pangailangan, sa lahat ng aming dinaramdam, sa lahat ng aming kasakitan, sa lahat, Lord, ng aming mga hinaharap. Thank you. We just want to say, Father, na we trust you for everything. That's why we leave everything into your hands. Glory to God, glory to God. Fully immerse us into your presence, fully immerse us into your word and Holy Spirit, fully immerse us, O God, with your whole purpose unto us. Nawa, Panginoon, hindi kami ma-divert, hindi kami, Panginoon, ma-out of sight, hindi kami ma-out of the road or out of your plan, kundi lagi kami, Panginoon, in tune in the right path of your plan unto us. Thank you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Taas natin kamay para sa dakilang basbas na ating Diyos na buhay. At gusto ko lang pong makita kayong lahat. Hello po sa inyong lahat. Alam ko may mga problema tayong lahat, pero God is there with us. He is our Jehovah Shammah. Our God, our mighty God, our powerful God. The Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah. Our shepherd, Jehovah Ra, and our righteousness, Jehovah Chidkenu, our great Yahweh, our great Yahweh, Father in heaven. We give you glory. And to you, Lord Jesus, our great Redeemer, our Christ, our forgiveness, the washing of our sins, so Lord, the blood, the great blood, hallelujah, of Jesus that washes us. And to you, O Holy Spirit, our comforter, our encourager, our teacher, our leader, our protector, and the one who stays with us and never leave us. Thank you. Thank you. We praise you. We give you glory. Hallelujah. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga po sa atin lahat. Pwede tayong picture, documentation po. Dito tayo. Dito tayo.